Tuloy-tuloy ang pagbangga at ang Palawan ay humiwalay sa China at dumikit papuntang Pilipinas. Mainit ang loob ng ating mundo at dahil mainit ito, maraming gumagalaw sa loob. At pag nagkaroon ng sirkulasyon dun sa loob, ang tawag natin dyan ay convection, dinadala nito yung mga kalupaan dun sa taas at pinagagalaw nito hanggat ang mga kalupaan dun sa taas ng ating mundo sa tagal ng panahon ay magbabanggaan. Habang ako ay nagsasalita, ang Pilipinas ay gumagalaw papunta ang China, mainland China, sa mga rates ng 2 to 2.5 centimeters per year. Ang patuloy na paggalaw ng plates o malalaking tipak ng lupa ang dahilan kung bakit nagbabanggaan at nagdidikit ang mga ito para makabuo ng siwang o fault. Kapag hindi na kinaya ng mga plates ang puwersa, bibigay ang mga ito at magdudulot ng pagyanig. Yung tinatawag nating main earthquake, yun yung unang bigay na pinakamalakas. Sa lindol malapit sa Negros Oriental, tansya ng mga eksperto, umangat ng ilang sentimeter ang isang tipak ng lupa sa bagong nadiskubring fault line. Pero hindi natatapos dito ang paggalaw. Mag-a-adjust pa kasi ang plates sa bagong forma ng mga ito. Itong hawak natin na deck ng cards, hahatiin natin sa dalawa. Tapos imagine natin na bawat isa sa kanila, yung plates ng lupa o yung tipak ng lupa na siya nagbabanggaan sa isang fault line. Tapos yung mga kamay ko, siya yung puwersa na magtutulak sa kanila. Ganito yung mangyayari bago maglindol. Tuloy-tuloy yung pag-andar hanggang sa nag-snap. So yun na yung pinakalindol niya. Pero dahil tuloy-tuloy yung tulak sa kanila, doon sa mga plates sa lupa, patuloy yung pagbabago ng forma ng mga lupa hanggang sa hindi na siya maitulak pa at maglalak na siya ulit. Ang resulta ng patuloy na paggalaw mula sa unang pagyanig hanggang sa huminto at magbarang muli ang plates, aftershock. Meron kang unang galaw na malakas, yung pinakamalakas na nagdudulot ng main shock, at dahil yung adjustment ay hindi kompleto, kailangan pa niya itong ilabas, kasi nandun pa yung lakas eh. Yung lakas na yon, pagka nagkaroon pa ng adjustment, nagkakaroon din ng mga earthquakes. Pagkatapos nung Japan earthquake na malakas, marami pang mga aftershocks na naitala. Sa ngayon, may mahigit 1,000 aftershock na ang naitatala ng PHIVOLCS. Pahina raw ito ng pahina na siyang normal daw na karakteristik ng aftershocks. Para sa unang balita, Cedric Castillo reporting. Pangulong Noynoy Aquino magdaraos ng kanyang ika-52 kaarawan kasama ang mga biktima ng lindol sa Dumaguete City ngayong araw. I-inspeksyonin ng Pangulo ang mga lugar na lubhang naapektuhan ng lindol. Personal ding sisilipin ng Pangulo ang relief operations ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. Kasabay nito, magbibigay din si Pangulong Aquino ng tig sa 10,000 piso para sa mga kaanak ng mga nasawi sa lindol. Umaapela rin si Pangulong Aquino sa publiko na makipagtulungan sa mga otoridad para matiyak ang kanilang kaligtasan, lalo na't mayroon pa ring mga nararamdamang aftershocks. Ito naman ang balitang parang eksena lang sa pelikula, mala-transformer na kumalas ang unang bahagi ng isang dump truck sa EDSA Santolan. Mabuti na lang mga tuwala nasaktan sa mga sakay at nasa paligid nito. Narito ang report ni Oscar Oida. Ganun na lamang ang gulat ng mga sakay ng dump truck na ito nang bigla umunong pumalo paharap ang tinatawag na head cab o ang pinakaulunan ng kanilang truck sa bahagi ito ng EDSA Santolan northbound lane. Kwento ng driver na si Perry Hota, tinatahak niya ang naturang lugar nang sa pagpreno niya ay bigla na lang daw vumolt out ang kanilang unahan. Nang siyasati ng truck, napag-alamang kumalas pala ang lock ng naturang head cab. Pagpreno ko po ng aking truck, bigla lang ko kami sumuksog. Nakamiss yan. O tumaob ang aming harapan. Kaya yun, doon ako pangyayari. Natanggalo yung aming lock sa likod. Vumolt out man ang ulo ng kanilang truck, malaki pa rin daw ang kanilang pasalamat at hindi sila vumolt in sa iba pang sasakyan. Buti na lang ginumano at di kabilisan ang kanilang takbo at naka-seatbelt sila ng kanyang pahinante. Kung nagkataon, kasabay umano nilang humalik sa konkreto ang muso ng kanilang truck. Bagamat walang nasaktan sa insidente, ilang minuto rin nakabala sa daloy ng trapiko.
at ganap lang naalis sa pagkakabalandra nang maibalik na sa dati kinalagyan ang ulo nito. Ito ang balita sa Quezon City. Oscar Oida, reporting. Isang gwardiya naman nasugatan matapos sumalpok ang minamanayong motorsiklo sa isang taxi sa Quezon City. Bagamat di raw niya natatandaan ang aksidente, aminado siya'y nakainom. Nagbabalik po si Oscar Oida. Sabog ang uso, sugatan sa iba't ibang parte ng katawan at tila tulunong pa nang abutan namin sa loob ng ambulansya ang security guard na si Ray Sambas. Maghahalauna ng madaling araw nang sumalpok ang kanyang motorsiklo sa gilid ng taxi ito sa Quezon Avenue, kanto ng Examiner Street sa Quezon City. Pagkanan ko, nagulat na ako. Binangga yung bumper, pagbangga ng bumper, nag-slide na siya. Pero naksidenteng gwardya, wala raw maalala sa nangyari. Huli daw niyang alam, tinatahak niya ang kahabaan ng Quezon Avenue. Tapos Quezon Ave, under. Tapos nung pagdating ko rito, sir, nawalan ako ng malay. Kasi nabangga na pala ako. Pero kung ang aksidente, hindi na niya maalala kung paano nangyari. Ang huli niyang tinunggang alak, di lang daw sariwa sa kanyang alaala, kundi amoy na amoy mo pa. At lang. Ako sir, alam ko may motor ako eh. Hindi ako pwede uminom ng sobra. Kasi alam ko, dangerous highway Commonwealth. Pag mamalaki pa ni Sambas, wala daw itong kalatoy-latoy. Lalo na sa tulad niyang malakas naman daw uminom. Wala epekto sa iyo. Wala yan. Kaya ko nga sir isang lungnik ako lang mag-isa sa bahay. Pero babala ng mga otoridad sa kanya, huwag pakakasiguro, baka sa susunod na mapapikit siya sa pagmamaneho, di na siya muling dumilat pa. Ito ang balita sa Quezon City. Oscar Oida, reporting. Lalaki nagtitinda ng popcorn sa Baseco, Maynila. Patay sa pamamaril. Hindi pa matukoy ng mga otoridad ang suspect sa pagpatay. Narito ang report ni Dante Perelio. May bakas pa ng dugo ang bahagi ng parking ito sa Bagong Lupa, Baseco Port Area sa Maynila. Makaraang barilin sa ulo ang popcorn vendor at tubong Bacolod City na si Vivencio Lumogdan Jr. bandang alas 9 kagabi. Bagamat matao sa lugar na pinangyarihan ng pamamaslang, wala raw nakakita kung sino ang bumaril kaya di matukoy ng mga otoridad ang pagkakakilanlan sa sospek na mabilis na tumakas. Pero so far wala pang suspect, wala pang makapagturo. Hindi ma-establish pa yung suspect natin. Pero sana magkaroon. Labis namang ipinagtataka ng bayaw ng biktima kung ano ang motibo sa krimen, gayong wala naman daw siyang alam na nakakaaway nito. Mabait naman niya, malinis naman yung trabaho niya. O maaring napagtripan lang o kaya meron lang konting alitan na nakasagutan lang niya siguro, nagtanim ng sama ng loob. Maaring ganun. Ito ang unang balita mula sa Maynila. Dante Perelio, reporting. Tanggol ng higit 15 pounds ang timbang isinilang sa China. At Hollywood film na The Bourne Legacy sa Marikina naman nakatakdang mag-shooting ngayong araw. Huwag pa huli, tutok lang sa unang balita.